Hello everyone, ako si Jason T. Asuncion at muli mag-share ako ng isang video tutorial about sa programming. I-introduce ko sa inyo ang Microsoft Visual Basic 6.0. Okay, medyo matagal na tong programming language na to. Ang pinakahuling version nito is nirelease noong 1998. So mga 13 years na mula nung nirelease yung huling version niya. Actually, nagkaroon ng bagong version, yung Visual Basic.NET. Okay? Ayun yung 2005 version. Meron rin yung Visual Basic 2008. Although, medyo luma na siya, sabi ko sa inyo, karamihan sa mga program ko ay gawa pa rin sa Microsoft Visual Basic 6.0. May mga program na rin ako nagawa na gumagana siya sa Windows XP, Windows Vista, at Windows 7. So, gaya ng sabi ko nga, kahit gaano ka luma yung programming language na alam mo, as long as nakakagawa ka pa rin ng program, nakakreate ka pa rin ng solutions, effective pa rin siya, walang problema doon. So, bubuksan natin tong isang program na nagawa ko just to share. Isa itong point of sale and inventory system. Yan, gawa siya sa Microsoft Visual Basic 6.0. Ito yung pinaka-latest sa mga nagawa ko. Pasok lang tayo sandali. Okay, access denied. Try natin yung password. Yun, okay. So, ito yung kanyang, ito na yung mismong program. So, sa transaction niya, halimbawa may bibilihin tayo. Actually, ito gumagana siya using barcode reader. Pero ginawa ko rin siya na kahit walang barcode reader, gagana siya. Tulad nito, wala akong barcode reader na hawak. So, tingnan nyo, nakapagbenta siya ng items. Bawa, magbabayad na yung tao. Yan, may resibo tayo. So, para sa akin, effective pa rin ang paggamit ng Microsoft Visual Basic 6.0. And today, yan, i-introduce ko sa inyo yung kanyang tinatawag natin na IDE. Okay, so bubuksan ko siya sandali. Okay, double-click nyo lang yung icon. Kung wala pa kayong kopya ng Microsoft Visual Basic 6.0, better na kumuha kayo para habang pinapanood nyo to, sinasabayan nyo yung paggawa. Parang nagka-hands-on tayo. So, pag binuksan nyo yung Microsoft Visual Basic 6.0, ito yung unang-unang makikita nyo. So, nakalagay dito new project. By default, nakapili yung standard exe, no? Yun yung default. So, marami pang mga pwedeng gawin sa Visual Basic, pero ito yung default natin. So, ano ba yung standard exe? Ibig sabihin nito, kapag kinumpile mo yung program, makaka-create ka ng standalone executable application. Pag sinabing standalone, ibig sabihin nun, kahit install ko yung program na ginawa ko sa ibang computer na walang Visual Basic, gagana siya. Yun ang ibig sabihin nun. Yung exe means executable. Okay? Gagana siya. Automatic, nag-run siya. Okay? So, try natin gawin. Open ko. Okay, welcome sa Microsoft Visual Basic IDE or Integrated Development Environment. So, makikita nyo, dito sumikat ang Visual Basic. So, marami kasi siyang Windows. Sabi nila, programmer's program daw. Parang napakadali kasi talaga na gamitin ng Visual Basic 6.0. So, first thing first. So, ito yung tinatawag natin na toolbox window. Okay, sa toolbox window, nandito yung mga objects na pwede natin gamitin pag gagawa tayo ng program. So, andyan yung command button, yan, label, okay, marami pang mga items yan. Actually, sobrang dami niyan. Ito pa lang yung mga basic na objects. Marami pa tayong idadagdag na mga objects dito. So, saan nilalagay yung mga objects na yan? Nilalagay yung mga objects na yan dito sa my form. Okay? Dito sa my form. So, pag double click ko yung form, lalabas yung tinatawag na source code window. Okay? Dito naman tinatype yung mga programming code. Okay? Yung form, yun yung mismo makikita mo kapag niran mo yung program. Okay? So, halimbawa, lalakihan ko lang yung form, no? So, pwede mo lakihin yung form. Okay? Ilagay mo lang yung mouse mo doon sa mga sizing points. Yun, yung mga tuldok-tuldok na yan, sizing points yan. Then, click and drag, lalaki yung form. So, pag niran ko siya, okay, so ito yung form na nakikita mo kanina. Ito yun. Ito yung form na yun. So, yan yung
makikita ng mga user, ng mga customer mo kung sakasali na gumawa ka na ng sarili mong program. And next, itong tinatawag natin na Project Explorer window. So, para saan to? Itong Project Explorer window, dito mo makita yung mga forms, modules, class modules, and data reports na meron ka sa isang program. So, for example, ito, meron tayong Form 1. Ito, Form 1. Okay? So, nandun siya sa Project Explorer window. Okay? Kung mag-a-add ako ng bagong form, pindot ko yung add form, then open ako. So, meron na tayong dalawang form. Form 1 and Form 2. So, ayun siya sa may Project Explorer window. Form 1, Form 2. Okay? Next is itong Color Palette window. So, hindi ito kasama ng default window actually. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano papalabasin to. Para sa akin kasi maganda itong Color Palette window. Ang kagandahan kasi nito, kapag nag-select ka ng isang object, tas namili ka ng mga kulay dito, for example, gagawin ko itong blue. So, nakita nyo naging blue yung form ko. Automatic, na pag namili ako ng kulay, magpapalit yung back color property ng isang object sa kulay na pinili ko. Okay? So, medyo masakit sa mata yan. Tututan natin. Yan. Okay. So, ano naman yung property? Saan ko nakita yung back color property? Makikita mo yung property na tinatawag o properties dito sa may properties window. So, ang mga object sa Visual Basic ay may properties. So, ano yung mga properties na yan? Yan yung mga bagay na pwede mong gawin dun sa isang object. For example, tong Form 1, okay, yan yung back color, di ba? Yun yung kulay niya. So, kung gusto kong palitan yung kulay, halimbawa, pwede kong gawin dito yan. So, palitan ko ng medyo pinkish. So, yan. Nagpalit yung kulay niya. So, makikita mo lahat yung mga properties ng isang object sa may property window. Okay? And next, yung form layout window. Itong form layout window, ito yung magsasabi sa'yo kung ano ang itsura o saan parte ng screen lalabas yung form na ginawa mo. For example, itong form 1, so nakalagay dito form 1, okay? Ilalagay ko siya sa mga upper left corner ng screen natin. So, pag nirun ko siya, ayun, lumabas siya sa may upper left corner, di ba? So, try nating ilipat. Okay, ba yung form 1, ililipat ko sa may lower right portion ng screen. So, pag nirun ko siya, ayun, nasa may lower right portion siya ng screen. So, yun ang ginagawa ng form layout view. Makikita mo kung anong itsura ng form mo kapag nag-run na siya. Ang kagandahan, kaya kailangan malaman ang pangalan ng mga window na to. Halimbawa, itong toolbox window, project explorer window, color palette window, properties window, at saka form layout window. Dahil kung aksidenteng na close mo sila, tulad nito, okay, aksidente na close mo sila. Ayan, na-close ko sila. So, paano na yan? Paano ko na magagawa yung program ko? Yun yung mga tools na ginagamit ko para magawa ko yung program. Ang kagandahan kapag alam mo yung pangalan nila, nandito lang sila sa may view. Yun, tignan lang natin. For example, yung toolbox window. Pag pinindot ko to, lalabas yung toolbox window. So, next, halimbawa, yung Project Explorer. Ayun, lalabas siya doon. Next is yung Properties window. Ayun, yung Properties window. Next is yung Form Layout window. Ayun siya. And next is yung Color Palette window. Ito siya. So, makapansin nyo, hindi pa siya nakaayos, no? So, pwede mo siyang ayusin by click and drag. And ayusin ko siya. Okay. So, click and drag lang. Okay, yan. So, medyo nakaayos na siya. So, pwede mo rin siyang ilipat-lipat kung gusto mo. Halimbawa, itong toolbox window, gusto mo ilagay sa taas. Ayun, nasa taas na siya. Okay. Kung gusto mo ibalik, okay rin lang. Kung gusto mo siyang floating, yan, click and drag lang. Click and drag dun sa object. So, ngayon, floating na siya. Kung gusto mong ilagay sa may taas, ayun, mapupunta siya sa taas. Kung gusto mong ilagay sa may gilid, mapupunta sa may gilid. Yan. Okay. So, yun yung mga basic window
ng Microsoft Visual Basic 6.0. So, meron pa mga window, pero ang pinakakaraniwang ginagamit itong mga window na ito. I hope na may natutunan kayo sa video tutorial na ito. At gaya ng lagi kong sinasabi, ang video tutorial na ito ay isang tool lamang para matuto kayo, at naniniwala ako na kailangan nyo pa rin ng teacher or mentor para mag-guide sa inyo sa inyong programming career. And until next time, maraming salamat. Kita-kita tayo sa next video.